Inakusahan naman ni Senator Chis Escudero si dating House Speaker Martin Romualdez na nasa likod ng mga umano'y sarswela sa flood control projects. Sabi ni Escudero, bakit tila pinangingilagan pa rin ang pangalan ng dating House Speaker? Kalakip niyan, nakatakdang ipatawag sa susunod na pagdinig ng Senado sina dating Congressman Zaldico at Romualdez kaugnay sa pagkakasangkot ng kanilang pangalan sa issue ng flood control. Narito ang aking report. Sa kanyang privilege speech, binasag na ni dating Senate President Chis Escudero ang kanyang katahimikan matapos questionin ang hindi pagkakabanggit ng pangalan ni dating House Speaker Martin Romualdez sa investigasyon ng mga anomalya sa flood control projects. Sabi ni Escudero, hindi naman na raw leader ng Kamara si Romualdez pero bakit tila hindi pa rin nababanggit ang kanyang pangalan sa mga investigasyon. Binalikan rin nito ang pag-question niya noong 2023 sa budget ng DPWH kung saan mas mataas pa ang pondo nito kaysa sa mga kagawaran na mas nangangailangan ng pondo. Why is it that the budget for flood control is bigger than the budget of the Department of Agriculture or the agriculture sector as a whole? Tapos po noon, tinulungan ko siyang bawasan ng flood control budget at idagdag sa 2024 budget ng Department of Agriculture. Aniya, tumawag daw sa kanya si Congressman Zaldico dahil pinapatanong daw ni Speaker Romualdez, bakit binawasan ang pondo ng flood control? Binanggit rin nito na mismong si Romualdez ang mga nasa likod ng kaguluhan at pilit na inilalayo sa Kamara ang usapin para lamang pagtakpan ng mga dapat managot sa anomalya ng flood control at ghost projects. Malaking bagay rin anya ang paglutang ng dating militar na si Orly Guteza na siyang nagdadala umano ng mga kahong-kahong pera sa bahay ni Romualdez at Congressman Zaldico. Ang nasa likod ng script at sarswelang ito, siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Pues, sasabihin ko, Martin Romualdez. Itinuturo rin nito ang dating speaker na siyang mastermind para idiin ang kanyang pangalan sa mga anomalya. Sa naging pahayag naman ni Romualdez, harapin na lamang ni Escudero ang mga aligasyon na sangkot siya sa mga anomalya sa flood control projects imbis na i-direct sa iba pa ang sisi dito. Sa pinakabagong update, nakatakdang imbitahan si Naco at Romualdez para sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee para ipaliwanag ang pagkakasangkot sa mga anomalya. Sabi ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Ping Lacson, bago nito, dapat munang idaan ang sulat kay House Speaker Faustino Bogie D bago iparating kay Romualdez bilang pagsunod sa interparliamentary courtesy. Para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.